Hambalos Multi IMC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Linggo, Marso 7, 2021. Kumusta po kayo? Lahat dyan. Ano po ang ginagawa ninyo? Family Day po, unang linggo ng buwan ng Marso. Ang ating talakayan sa hapong ito ay tungkol po sa isang alkalde doon po sa NCR. Ang IMC issue. Mayor Vico Soto, champion ng masa. Bakit po nasabi ko na champion ng masa si Mayor Vico Soto ng Pasig City? Yan po ang malalaman po ninyo. Kaya po, kayo po ay inaanyayahan nito pong abang lingkod po ninyo na manood sa ating programa dito po sa Ihambalos Multimedia Channel. Si Mayor Vico Soto ng Pasig ay isa sa mga pinakabatang alkalde ng ating bayan. Tinagurian po siyang millennial politician or millennial mayor ng ating bayan. Ngayon po, siya po ay pinarangalan noong Pebrero 19, 2021. Ng the Outstanding Youth Men, TOYM. At noong Pebrero 23, tumanggap po siya ng mataas na parangal. Ang tinaguriang International Anti-Corruption Champions Award. Ito po ay ibinigay ng US State Department. Pinangungunahan po ni Secretary of State Antony Blinken at ng Department Spokesperson Ned Price. 12 po yung Courageous Principal Honorees
around the world. Mantakin po ninyo sa napakaraming mayors sa buong mundo. Isa po ang ating butihing alkalde ng Pasig City ang tumanggap po nitong very prestigious award internationally. Yabang po ang ating bayan dahil po sa ganitong uri ng politiko sa ating bayan. Kaya po itong ihambalos ay ihahambalos po ang ating Mayor Vico Sotto sa kapurihan. Isa pong masigabong palakpakan para po kay Mayor Vico Sotto. Dito po sa Ihambalos Multimedia. Congratulations po, Mayor Vico Sotto, sa parangal na natanggap po ninyo sa international arena. Babasahin ko po sa inyo yung sinabi noong US State Department patungkol po kay Mayor Vico Sotto. Open quote. Victor Sotto, Mayor of Pasig, the Philippines, is a standard bearer for a new generation of Philippine politicians who prioritize anti-corruption and transparency initiatives in their election campaigns and in office. In 2019, Sotto, then a 29-year-old city councilor, defeated an incumbent mayor whose family had ruled the city for 27 years. Sotto's prior work on the city council resulted in freedom of information legislation that allowed city residents to request documents without having to provide a justification. The first such law in the Metro Manila area. Sotto has sought to solidify his reputation as a fresh voice with a new, more transparent approach to governance. He pledged to avoid any kickbacks in the awarding of city contracts, established a 24/7 public information and complaints hotline, formally involved civil society organizations in the city's budgeting and policy making, and mandated that the value of all city government contracts be reduced by at least 10%, a measure intended to reduce bribery in the contract awarding process. Close quote. Ito po yung pahayag ng US State Department patungkol po sa awardee na si Mayor Vico Sotto. Isa pong palakpakan muli para sa ating alkalde ng siyudad ng Pasig. Napakainam po ng ginawa ni Mayor Vico Sotto dyan po sa Pasig City. Kaya po tumanggap siya ng ganyang parangal. Nakaka-proud bilang isang Pilipino. Sa kabila po ng samot-saring issue politikal sa ating bansa,
mayroon pa ring lumitaw na katangi-tangi sa lahat. Sa muli, congratulations, Mayor Vico Soto. Bakit po nasabing champion si Mayor Vico Soto sa paglaban sa korupsyon diyan po sa Pasig City? May tatlong rason kung bakit po. Ang isang rason, defend transparency. Ang kanyang pamumuno diyan po sa Pasig City, bukas sa publiko. Patas ang pamamalakad diyan po sa Pasig City. Kaya po, mayroon po siyang defend transparency diyan po sa Pasig City. Palakpakan po natin si Mayor Vico Soto. Kaya nga po, mayroon po silang FOI o yung Freedom of Information Ordinance. Yan po sa lungsod ng Pasig. Pangalawang rason, combat corruption. Lumalaban po siya. Laban sa korupsyon diyan po sa Pasig City. Kaya nga po, nadaig po nila sa kampo ni Mayor Vico Soto yung matagal nang nanungkulan po diyan sa Pasig City. "27 years po yung itinagal noong trapo diyan po sa Pasig City. Ngunit itong bagitong alkalde, natalo po itong trapo. Pangatlong rason, may accountability po na nagaganap po dyan sa Pasig City. May pananagutan yung mga taong gobyerno kapag nagkamali. Hindi po nagkakaroon ng impunity, kundi kung mali ay pinaparusahan ng syudad. Kaya po, nataguri ang champion si Mayor Vico Soto sa paglaban sa korupsyon dyan po sa Pasig City. Ano po yung impact of corruption? Hindi lang po sa Pasig City, sa buong Pilipinas, sa buong LGUs sa ating bayan. Kapag may korupsyon, mga kabalitaan, ang nagaganap ay katiwalian sa ating bayan. Number 1 po, ang impact of corruption, quality of governance. Nawawala po yung kalidad na pamumuno, pamamahala sa isang ahensya, sa isang LGU kapag may korupsyon. Nawawala po yung mga programa para po sa ating mga maliliit, mahihirap
ng mamamayan. Dahil nga po sa korupsyon. Imbes na para sa isang proyekto sa mahihirap, nawawala dahil po sa pagnanakaw sa bayan. Kaya po, nawawala po yung sinasabing quality of governance, pamumuno, pamamahala. Nawawala po yung dekalidad na serbisyo sa kalusugan. Serbisyong pang-edukasyon. Nawawala po yung kalidad kapag sobra-sobra ang korupsyon sa isang pamahalaan. Sa housing, marami pong walang bahay sa ating mga mamamayan. Ang iba nakatira diyan sa lansangan. Ang iba nakatira doon sa Lunita. Natutulog doon. At iba pang basic services na dapat ibinibigay ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan. Dahil po sa korupsyon, wala po. Minsan mayroon, ngunit mababa ang kalidad na serbisyong ibinibigay sa ating mga kababayan dahil nga po sa korupsyon. Galing sa hindi tamang gawa. Tama po itong ating awitin. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, magaling magkunwari, madaling makilala, balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata. Magnanakaw pa rin ang nakikita sa kanya. Ngunit po, dyan po sa Pasig City, napaka taas ng standard ng serbisyo publiko dahil po kay Mayor Vico Soto. Hindi po natin masasabing walang nagnanakaw dyan, ngunit napakaliit na porsyento lamang. Ano kaya ang dapat gawin? Ngayong alam na natin. Kaya po, isa siya na binigyan ng parangal ng US State Department, Champion of Anti-Corruption. Magnanakaw ang taong mapagsamantala, hindi nagpapapawis, hindi lumuluha. Honest po kasi, matapat si Mayor Vico Soto sa kanyang nasasakupan. Tunay na ang kanyang prinsipyo ay magserbisyo, magsilbi sa kanyang mga residente dyan po sa Pasig City. Honesty, katapatan sa bayan sa kanyang nasasakupan. Pangalawang impact of corruption. Security. Kapag madami ang korupsyon sa isang LGU, may lapses sa security.
sa isang bayan. Dahil po yung pondo na para sa seguridad sa kanyang nasasakupan ay nawawala dahil sa ganoong gawain. Kinukupit ang para lamang sa security, seguridad sa kanilang bayan. Binubulsa, nagiging buwaya sa kanilang mga posisyon. I can have security until the bitter end. Anyone can comfort me with promises again. Pangatlo po, economic stability. Bagsak po ang ekonomiya kapag napakalaki ng korupsyon sa isang bayan o sa isang LGU. But when I want sincerity, tell me where is can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Katulad po sa ating bayan, lugmok po ang ating ekonomiya. It's such a long Iilan lamang sa mga sektor natin ang mayayaman sa panahong ito. honesty. It's all I ever had, but mostly all I need from you. Katulad po natin na bansa na mahirap. Mahirap po mamuhunan sa isang bansang sobra-sobra ang korupsyon. Did I strike the chord of Ito po yung pangatlong impact Did I ng korupsyon sa ating bayan. enough about a Ngunit between true love ang Pasig City cries with the ay pasimuno ng magandang strike the chord pamumuno sa ating bayan. in you Kaya nga po, in the ang kanilang alkalde po dyan ay tumanggap ng parangal sa international. What lucky fate lies waiting for this troubadour of Pang-apat pong impact ng korupsyon. Did I strike the It erodes the trust and confidence of citizens. strike it hard Nawawala po about yung between true tiwala, kumpiyansa ng ating mga kababayan sa mga Did I politiko o mga namumuno. honesty in you? Did I, baby? Dahil po Cupid pluck my string sa sobrang pagnanakaw sa ating bayan. through my
ang kailangan ng ating bayan. Diferensipyong alkalde. Nauunawaan ang tunay na kahulugan ng public service. Nawawala ang kultura ng nakawan dyan po sa Pasig City Hall. Ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga nangyayari noon at sa nangyayari ngayon, Ito po ay patunay na hindi po lahat ay may na politicians ay mga korap. ng panahon. Ngunit kakaunti lamang na porsyento ang hindi korap. Ito kaya'y Sa aking tansya, mga kabalitaan, nangyayari noon, nangyayari din kaya 98% ang korap. na rin Ang 2% ay hindi. tamaran, hindi tapat sa gawain. Hindi po mga tapat sa kanilang pamumuno. Hindi po tapat sa bayan. Suriin mo ang ikaw ba'y isang magnanakaw, ang taong mapagsamantala, Opo, hindi nagpapapawi. ang magnanakaw ay mapagsamantala sa mga maliliit. Mapagsamantala sa pundo ng bayan. ang magnanakaw. Ngunit, dyan po sa siyudad ng Pasig, ay pinangungunahan na po nila ang matapat na pamahalaan. Nakaw pa rin Dahil po nakikita. sa kanilang alkalde na si Mayor Vico Soto. Sino-sino po ang biktima ng korupsyon sa isang LGU, Pati sa isang barangay, kung minsan, sa isang bansa as a whole? ano kaya ang dapat gawin? Ang una-una pong apektado, ang biktima Na rin ba ay ang mga taong bayan. na lang ba natin? Tingnan mo ang iyong Kapag ang pundo ng barangay, ikaw ba ng mga syudad, ng munisipyo at ng bayan ay ninakaw nitong mga politiko, ang resulta, kahirapan, magnanakaw ng oras, galing at pa kahirapan iba? sa ating mga kababayan. Sila po yung biktima. Magnanakaw. Embes na mayroon pong programa ang pamahalaan para sa kanilang Madaling makilala. poverty alleviation, nakukuha, ninanakaw, Hindi sa pirata. kaya nawawala. Nakaw pa rin Resulta, nakikita sa kanya. ang biktima ay ang mga mamamayan. Kung mayroon lamang sila katapatan, ang ating mga mamamayan ay hindi po maghihirap. If you search for tenderness, Sapagkat po ang ating bayan ay mayaman sa likas na yaman. love you need to live. Mayaman sa lahat ng bagay. But if you look for truth, Ngunit you might just as nakakalungkot isipin po, mayaman din po tayo sa nakawan dyan po sa ating pamahalaan.
Kaya po, ang alkalde ng lungsod ng Pasig ay nagsimula ng laban sa mga magnanakaw ng bayan. Resulta, nagkaroon po siya ng award para rito. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out of my Saludo po ako sa ating alkalde dyan want some pretty sa Pasig City. tell me pretty lies. Iyan ang dapat natularan ng ating mga Someone politiko, yung maging tapat sa bayan. honesty Kaya nga po, is such a lonely Ah? word. resulta po nito sa kanyang katapatan ay isang parangal. Nararapat lamang na ibigay kay Mayor Vico Soto. Kaangahangang gawain. Maprinsipyong tao din itong si Mayor Vico Soto. I can have security. Pangalawa pong biktima ng korupsyon ay ang walang iba kundi ang ating bayan. Kapag talamak ang korupsyon sa ating bayan, ang ating bansa ay lugmok. Lugmok sa hirap. Ngunit itong lungsod ng Pasig ay nagsimula ng laban para po igupo ang korupsyon. Hindi po natin masasabi na totally nawala ang korupsyon diyan po sa Pasig City. Ngunit ang ating alkalde po diyan lumalaban para sa korupsyon. Para wakasan ang kultura ng nakawan sa ating bayan. Ganon po sana ang lahat na politiko. Sana dumami si Mayor Vico Soto. Mga kabalitaan, Oh, did I strike the chord of ang kailangan natin honesty? sa panahong ito, Did I kung gusto po strike natin it hard ng, enough? About a last beat ng masaganang every lungsod, day. masaganang bayan, ang kailangan po natin ay isang matapat na namumuno. In the way to Iyan po ang totoo. I dreaded everything. Hanga po ako What sa ating Mayor Vico Soto. waiting for this troubadour? Iyan po sana, Tell me, katulad niya, did I strike the ang mamuno sa ating bayan. honesty in you? Did I Ngunit, ang inuuna po niya ay ang lungsod ng Pasig. last beat? Winawakasan Did I strike ang hard sobrang pahirap sa ating bayan, ang nakawan. baby? Did Cupid pluck my So far, mga kabalitaan, strumming through my heart? yung mga ginawa o nagawa na Baby, if ni Mayor Vico Soto I bet you sa gitna ng pandemic na ito ay ang mga sumusunod.
would you strike it gently? Oh, Unang-una, strike it mighty. pamamahagi po ng food packs sa kanilang residente. Of honesty in you. Siya po ang nanguna na naman noon. Namahagi po siya sa bahay-bahay ng mga makakain. Sapagkat noong panahon, This life maigpit testing na ipinatutupad ang quarantine, ang lockdown. Come Hindi po makalabas yung mga residente. Kaya ang ginawa ni Mayor Vico Soto, in you. siya na mismo ang nagbahay-bahay para lamang matiran ang kanyang residente ng makakain. Oh, did I strike the chord of honesty? Did I Pangalawa, na nagawa na po ng spout at last the alkalde ng lungsod ng Pasig. cries with every lie? Oh, Nagpagawa po siya ng sanitation tents honesty in you. kung saan po yung kanilang mga residente papasok po doon At last para po ma-sanitize. Siya po ang kauna-unahang gumawa niyan dyan po sa NCR. strike the chord of honesty. Bright idea, kumbaga. Pangtatlo, mga kabalitaan. Gumamit po siya ng drones para po ma-disinfect ang mga kalsada ng lungsod. Another bright idea of Mayor Vico Soto there in Pasig City. Ang drone po yan, mayroon pong laman, pwede pong lamanan ng 10 litro ng disinfectant. Nakakaabot po ito ng 500 o umigit pa hanggang 1,000 square meters ang naabot po nitong drone. Ito po ay ginamit din doon po sa Wuhan, sa China, kung saan po nagmula yung COVID-19. Palakpakan po natin si Mayor Vico Soto. Pang-apat pong nagawa niya sa lungsod ng Pasig ay ang anti-hoarding ordinance para po hindi pumanik o magkaroon ng panic buying dyan po sa lungsod ng Pasig. Gumawa po sila ng anti-hoarding ordinance. Bawal po ang bumili ng sobra-sobra. Yung tama lang. Yung tumago ng mga pagkain, yung mga binibili, bawal po. Sila po ang unang syudad dyan po sa NCR na gumawa po ng ganitong ordinansa. Panglima na ginawa po niya sa gitna ng pandemya dyan po sa Pasig City ay ang mobile kitchen. Malaki, malabas na mobile kitchen ang ginawa po ng Pasig City. Nag-iikot po ito para mabigyan ng mga pagkain
ang ating mga kababayan dyan po sa Pasig City. Another bright idea. Honesty is such a lonely word. Pang-anim na ginawa po niya, siya po yung unang nagpatupad na kailangan ng magbiyahe ang mga tricycles dyan po sa Pasig. Sa kabila po ng objeksyon ng IATF, dahil ang iniisip po ng mabutihing alkalde ng syudad ay ang kapakanan ng may hirap, yung makakain po nila sa araw-araw. Hindi naman po matutustusan ng lokal na pamahalaan. Kaya po, siya na po ang nagbigay. Moto proprio po ang ginawa niya. Kaya lang, marami po ang nagalit sa kanya. Lalo na po yung nasa pamahalaan. Binabatikos po siya dahil hindi po raw siya sumusunod sa minimum health standards. When I want sincerity, tell me where can I turn? 'Cause you're Pangpito pong nagawa po niya dyan sa syudad ng Pasig. Ay ang pagpaparinta niya ng bisikleta sa ating mga medical frontliners. Napakainam na proyekto po. Dati po wala pong transport sector ang namamayagpag. Wala po. Lahat po wala. Kahit bus. Dahil po sa lockdown. Jeepney, tricycle. Kaya po naisip po ni Mayor na magparinta ng bisikleta para sa ating mga medical frontliners. Pangwalo pong na ginawa niya noong hindi pa siya alkalde dyan. Isa pa lang siyang kagawad ng syudad ay ang Freedom of Information Ordinance. My heart it cries with First time po sa kalunsuran ng Metro Manila. honesty. Ito po ay para sa transparency and accountability ng isang taong gobyerno. I dreaded everything. What lucky fate lies waiting. Pang-siyam na ginawa po niya, Mercy, tell me. he pledged to avoid any kickbacks in the awarding of city contract. Did I strike Hindi po siya tumanggap ng mga kickback out of sa proyekto ng syudad, ng mga kontrata ng syudad. cries with Tunay na siya po ay champion sa anti-corruption. honesty in you. Pang-sampo, To Cupid, nagpagawa po siya ng 24/7 na Public Information and Complaints Hotline ooh, para po sa kanyang kababayan. Kung may mga impormasyon o reklamo, kahit anong reklamo o impormasyon, 24/7 po ang operasyon ng hotline. with every lie. Did I honesty in you. Sa mga bugok na politiko, para sa inyo po ito. Pang-11 na ginawa po niya sa lungsod ng Pasig. Sa baba, sa bansang namumuno, iba ang gawa. The value
of all city government contracts be reduced by at least 10% para po maiwasan ang suhulan, ang padulasan diyan po sa City Hall. Kaya po binabaan niya another bright idea ng alkalde ng Pasig. Paano po natin maiiwasan ang korupsyon? Katulad po dyan sa Pasig City. Paano po natin magugupo ang korupsyon sa ating bayan? Sa inyong lugar, dyan sa LGU, sa iyong barangay, at sa ating bayan. Paano po ang tanong? Mayroon kung gagawin natin. Kung mayroon po tayong political will na gawin po iyon. Katulad po sa ginagawa po dyan ni Mayor Vico Soto sa lungsod ng Pasig. Gumana ang kanyang anti-corruption drive po dyan. Bibigyan ko po kayo ng 4 na bagay para maiwasan ang korupsyon. Ang una, dapat sa isang barangay, sa isang munisipyo, sa isang syudad, sa isang bayan, magkaroon po ng transparency, impartiality, yung bukas, parang libro, bukas sa taong bayan ang lahat ng transaksyon para makriticize ng ating mga mamayan kung ano po ang ginagawa nila. Maiwasan yung mga nasa pamahalaan na magkurap sapagkat ang taong bayan ay nandyan. Nakikita kung saan napunta yung pondo ng bayan. Isa po yan na factor para po maiwasan natin ang korupsyon sa ating bayan. Ang pagiging bukas, ang pagiging silag, kung sa Bicol, silag, transparent, mga kabalitaan. Ang sunod po na factor, accountability. Kapag nagkaroon ng korupsyon sa isang ahensya, sa isang barangay, sa isang munisipyo, sa isang syudad, sa isang bayan, ang isang empleyado ay dapat parusahan para hindi na pamarisan man lamang. Kailangan po ng pananagutan. Yan po ang ibig sabihin ng accountability. Hindi po nagnakaw ka sa bayan, okay lang. Nagnakaw ka ng 10,000, okay lang. Hindi po pinanagot ng namumuno. Ang pangalawang nanakawin mo, 200,000 na hanggang milyon-milyong piso na. Kaya po mahalaga ang accountability bilang isang public officials. Pangatlo po, para maiwasan natin ang korupsyon sa ating bayan, katapatan. Dapat magkaroon ng katapatan, honesty. Sabi sa kanta, honesty, katapatan, na hindi ang isang opisyal ng gobyerno magnanakaw sa atin. Hindi magkukurap.
Diferensyong tao, katulad po dyan po sa Pasig City. Na kahit magdildil ng asin, ay hindi po magnanakaw dahil po sa katapatan sa bayan. Siya po ay isang makabayan kung siya ay isang matapat. Katulad po sa ginagawa ni Mayor Vico Soto dyan po sa lungsod ng Pasig. I won't ask for nothing. Panghuli po na factor When I walk, to avoid corruption tell me where is turn. 'Cause you're magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Hindi po yung takot yung takot na sinasabi nila matakot sa Diyos. Hindi. such a Lord. Takot sa Diyos na gumawa ng masama. Takot sa Diyos na magnakaw sa bayan. Sapagkat ang Diyos ay hindi po dapat katakutan. Kaibigan po natin yan. But mostly Ang kinakatakutan lang po natin ay gumawa ng masama dahil sa parusang matatanggap natin dyan sa taas. Kung mayroon ka po nito, kung may takot ka nito, it is sufficient to say that corruption will never be in our country. Will never be surfaced in our country. Totoo po yan. Did I strike the chord of Kahit wala ka nitong tatlo, ito pong transparency, accountability at katapatan, kung mayroon kang takot sa Diyos, hindi ka po magnanakaw. Christ? Kaya po ito ang pinakahuli, ay ang pinaka-importante sa lahat. Tell me, Kaya po mga kabalitaan, did I strike ang Ihambalos Multimedia Channel ay humahanga, sumasaludo hard and sa katapatan ni Mayor Vico Soto. between true love? Ang tanong po, mga kabalitaan, yan po sa inyong lugar, ganon din po ba ang ginagawa ng mayor po ninyo? Kung ako po ang tatanungin ninyo, wala. Wala sa kalingkingan ang mayor po dito, dyan po sa Pasig City. Kung tatanungin po ninyo ako doon sa aking pinagmulan na syudad, dyan po sa Iriga City, ay wala. Wala din po sa kalingkingan kay Mayor Vico Soto. Sapagkat ito po, babae yun dyan po sa Iriga City, isa ring magnanakaw. Ninakaw po yung SAP, yung 5,000 pesos para po sa mahihirap. Ibinigay sa kanyang mga kamag-anakan na mga mayayaman. Kahit yung ex-mayor dyan po sa siyudad ng Iriga, binigyan po niya sapagkat kapatid niya, Amakdat, kabayong bundat. Wow! Yung kanyang mga empleyado doon po sa kanilang eskwelahan, yung university, binigyan na hindi naman po kwalipikado na tumanggap ng SAP. Wow! Diyan po sa lugar po ninyo, tulad din po ba ng mayor ko dito? Yung mayor ko doon sa siyudad ng Iriga. O katulad po ni Mayor Vico Soto. Mahirap po
mahagilap yung matapat na politiko sa mga panahong ito. Kaya po, iilan na lamang sa mga politikong ito ay ang matapat. Lalo na po itong ating mga taong gobyerno. Sa ating mga ahensya ng pamahalaan, nangunguna na po dyan ay ang DPWH. Pag marami yung pondo, marami din ang mananakaw. Katulad ng DepEd, na kulang-kulang ang mga libro, ngunit nagpapasasa ang mga opisyal sa kayamanan. Kulang-kulang ng classroom. Ibalikan natin yung DPWH. Maraming kalsadang substandard. Ilang taon, wala na. Bako-bako na naman. Ulit na naman. Dahil po, substandard. Sa customs, ganun din. Talamak ang korupsyon. Sa mga LGUs sa buong bansa, talamak ang korupsyon. Dahil, ano po ang rason? Ginagawa pong negosyo ang politika. Mamumuhunan ng 10 milyon. Yung ganansya ay mahigit paroon. O doble, triple pa sa 10 million. Napakalaking ganansya po. Negosyo na po ang politika sa ating bayan. Totoo po, marami na pong nagyaman dahil po sa politika. Mahirap pumasok, nanalo, pagkaraan ng 1 taon, 2, mayaman na. Wow! Hindi po katulad ng alkalde ng Pasig. Pinarangalan po, dyan po, sa international bilang champion ng anti-corruption. Mga kabalitaan, dapat tayo, mga mamamayan, ay maging mapagmatsyag sa mga ginagawa nitong mga buwaya dyan po sa pamahalaan. Kailangan po natin manindigan, katulad po ni Mayor Vico Soto. Nais ko po na dumami si Mayor Vico Soto para wakasan na once and for all itong issue, itong talamak na issue ng korupsyon sa ating bayan. Kahit pinakamaliit na taong gobyerno nagnanakaw. Itong ating mga sangguniang kabataan, imbes na, sabi nga ni Jose Rizal ata ang nagsabi, pag-asa ng bayan, hindi na ngayon. Sapagkat sa iski pa lang, mayroon ng nakawan, mayroon ng dayaan na nagaganap, mayroon ng bilihan ng boto. Napaka baboy, mga kaibigan, ang politika sa ating bayan. Kaya po, itong mga iski na ito ay dapat tama naman yung ginawa
ni Senador Miriam Defensor Santiago na itigil itong SK election sapagkat dito natututo ang ating mga kabataan na mangdaya, mangbili ng boto at magnakaw. Na nahuhuli, ganito na lang palagi ang nasasabi. Paulit-ulit lamang araw. May isang barangay po, di ko na babanggitin, mas mataas pa sa mga kagawad ng barangay o kapitan ang ibinibigay. Lakad sa gobyerno. 1,000 piso bawat butante. See? Ha? Napaka durugista ng isip nitong ating mga iski ngayon. Lang kasali. Hindi na po ito pag-asa ng bayan, kundi pagyurak sa ating bayan. Dati, sumisigaw nakikipagdebate. Palitan ng Hindi po katulad dyan sa Pasig City. May naninindigan na isa, yung namumuno po sa kanila, na wakasan na itong ganitong krimen sa ating bayan. wala bang pagbabago ang pamahalaan sa gobyerno. Kailan pa po tayo matututo, mga kabalitaan? Kung lunod na po ang ating bayan, ang ating barangay, ang ating munisipyo, ang ating syudad, wala na po. Sabi nga po niyan sa English, it's too late. Ngayon pa lang, katulad ni Mayor Vico Soto, umakto na po tayo laban po sa korupsyon. Unang ating buhay. Paano? Paulit-ulit. Marami pong paraan kung gugustuhin po natin. Unang ating Totoo po yun. paulit-ulit. Wala bang pagbabago? Malakad sa gobyerno. Kailangan po natin ng honesty, mga kababayan. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, but mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out. Para po sa mga tapat na lingkod ng bayan sa ating bansa. To tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, but mostly what I need from you. Mga kabalitaan, kasama po ni Mayor Vico Soto I can find a lover. ang iyong lingkod I can, para po sa paglaban sa korupsyon. I can have security. Ang programang ito, maninindigan Can comfort me with para labanan ang korupsyon sa ating bayan.
Kaya nga po ako mga kababayan, ay hindi po ako nag-practice ng journalism, ng pagiging isang broadcaster, sapagkat talamak din po ang korupsyon dyan po sa media. Iniiwasan po ng inyong lingkod ang korupsyon. Linalabanan. May classmate po ako noon, na hindi po nagtapos ng ABMC, Mass Communication. First year, first sem lamang ang natapos. Ngunit po, dahil po sa sip-sip, Manggagawa, kahit pa sip-sip po, sobra ang buwaya. Kahit pang-inom, inihingi sa politiko. Ngayon po, mayaman na. Station manager na po. Dito po sa Legazpi City. Kapituko po dyan sa kanyang among politiko. Ang battle cry po o yung ginagamit kapag nag-ieleksyon, party list po ito, nakatabag na, matabag pa. Siguro po alam po ninyo yan, yung nakatabag na, matabag pa. Isa pong party list. Ang congressman, mayaman dyan po sa Legazpi. Mayroon pong pagmamay-ari ng isang radio station. Bakit ko po nasabi? Sapagkat minsan po akong naging reporter niya. Umalis po ang inyong lingkod. Kaya po lahat, hindi lang po sa public service, mayroon pong korupsyon. Kahit po sa private service, maraming korupsyon din ang nagaganap. Talamak na po talaga ang korupsyon sa ating bayan. Totoo po. Sabi sa akin, kayo dalawa, punta rito. Pumunta kayo kay politikong ganito, ganyan. Kunin ninyo yung binibigay sa akin na inumin. Ganon. Ganon po sa media. Mamamatay ka po diyan, lalo sa lokal. Sabi ng aking classmate na taga Karamuan, si Louie Gurimbao. Kumusta Louie Gurimbao? Sabi sa akin, mamamatay tayo sa radyo. Wala pong ang iba dyan, wala pong sweldo, allowance lamang. Ako nga, lampas 1 buwan yung ibinigay sa akin, 1,000. Yung isang batikan na announcer o reporter na taga-Iriga din, kapag umaalis, kasi may news beat siya, malayo, nanghihiram sa akin ng pamasahe. Hindi po makabuhay ng pamilya kung hindi ka po magkukurap dyan po sa mga radyo-radyo na yan.
Lagi ka na lang kasali. Itanim mo Ang nagkakaroon po lamang dyan, yung mga pili. station manager, Dati, yung mga broadcaster na nakapirol kay politiko, kay congressman, kay gobernador, ang tao kay mayor. buhay. Paulit, Ha? wala bang pagbabago? Ang inyo pong lingkod, tapos po ng mass communication. Isa pong broadcaster sana. Kaya lang, hindi po para sa akin yan. Ngayon po, lisensyadong kamao, hindi naman po. I'm just kidding. Lisensyado po ang inyong lingkod. Araw-araw Kaya lang, ako ng ating nakaka-disappoint minsan ulit. Wala dahil din sa kalakaran. Kababayan, ang takbo ng ating buhay. hanggang dito na lang po ang ating pakikipag-ugnayan sa araw na ito. Ito po ay tungkol, ang ating issue ay tungkol kay Mayor Vico Soto. Inihambalos po natin si Mayor Vico Soto sa kapurihan, hindi po sa kung ano, kundi po pinupuri natin ang butihing mayor ng Pasig City dahil sa kanyang katapatan sa bayan, para sa kanyang prinsipyong kaisipan para labanan ang korupsyon. Salamat po, Mayor Vico Soto. Isa ka pong inspirasyon sa bawat Pilipino. Inspirasyon ng ibang mga politiko. Sapagkat kung gumawa ka ng tama, ng naaayon sa batas, maging matapat ka, may katapat kang parangal, hindi lamang dito sa ating bayan, kundi sa international arena. Katulad ng tinanggap ni Mayor Vico Soto, dyan po sa Estados Unidos. Sa muli po, ang aking panawagan sa inyong lahat, maging mapagmatsyag po tayo. Ang korupsyon ay nagpapahirap sa atin. Wakasan dapat ito. Sa muli aking pangungumusta sa lahat, sa aking mga kababayan, mga Bicolanos, dyan po sa Tigaon, dyan po sa lahat, dyan sa Iriga, dyan sa Goa, dyan sa Daraga, sa Sorsogon, ang aking mga naging classmates, lahat po kayo, kumusta na po kayo lahat? Especially ang ating viewer, ang aking classmate noon, yan po sa Mariners Polytechnic Colleges, si Marnie Aburo na ngayon, taga Calabanga po ito. Kumusta na po, mate? Ilan na ang anak mo? Lahat ng classmate ko dyan sa MPC Naga, except po noong magnanakaw sa ating bayan. Sa muli, magandang hapon po sa lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. Uragon ng Bayan.